Okay mga lods, so ito nagbabalik na naman ako mga lods at meron tayo ditong gagawin na isang contender na inverter welding machine. Ito contender by Powercraft. So ang model nito ay CIW 200. Yan. So wala siyang power mga lods. On. Mag voltage checking tayo. Check natin yung kanyang AC dito sa rectifier. Ito 36 to 37. So mayroon nakatawid ang AC voltage sa rectifier. At dahil walang power, hindi gumana tong kanyang chopper dito sa 24 volts. So wala yan. Yan o, 0. Dahil hindi lumagitik yung relay. So patay ang kanyang 24 volts. Kadalasan naman ito yung nangyayari sa mga inverter welding machine kapag walang power. Hindi gumana ang 24 volts. Ito ay 24. Sa mga maliliit ay 12 volts. Ang 24 volts nito ay nagsusupply dito sa display, sa fan, at sa relay. Ito yung relay. Pakita ko sa inyo yung relay. Ang relay lumalabo. Ito 24 volts siya. At ang area na hindi gumagana dito, itong area na to. Ito. Tapos ang secondary ng chopper, ito yung filter niya, 24 volts na nagsusupply sa relay. So ito lang mga pyesa. Ito yung driver. Kadalasan naman may problema dyan itong MOSFET. So bubunutin natin yan at i-check natin. Okay, so ito okay na siya mga lods. May ilaw siya dito sa gilid, sa likod nito, green. So umilaw na siya. Papakita ko lang sa inyo kung anong ginagawa ko dyan. Turn on natin dito. Yan o. Check natin dito kung may output. DC voltage. Yan. 43. Okay, may 43, 44. Tapos kumana naman. Walang pundi. Okay, so good. Dapat check nyo muna yung IGBT at saka yung mga rectifier niya kung wala bang shorted. Kasi kapag may shorted, hindi talaga siya mag-power. Kaya dapat i-check muna. Okay, so ito lang yung ginawa ko dito mga lods. Explain ko lang. Binunot ko itong MOSFET dito kasi hirap siyang ma-check dito sa board. So nung na-check ko siya out of the board, good lang siya. So kapag good yan mga lods, dito kayo mag-focus. Dyan. So ito yung ginawa ko dito. Chine-check ko lang itong opto. Binunot ko kasi hirap mabasa yung tamang reading niya dito pag nasa board siya. Dapat kasi dito ang ma-reading ay diode reading. Tapos dito ay wala kang mabasa. Pero magkabilaan ay may reading kaya ay binunot ko siya. So good lang siya mga lods.
So dito wala na akong chinecheck dito, hindi ko na chinecheck itong 5. Pinalitan ko na kasi mga ano lang yan, puro 1 puro 8 na diode. So kumuha ako ng mga sabunot lang. Ito 5, puro 1 puro 8 yan. Hindi ko alam kung saan dito yung may problema. Basta pinalitan ko na lang ito, hindi ko napalitan kasi hindi ko lang value nito. Itim. So ito lang mga puro 1 puro 8. Kaya ayun ang pinalitan ko siya mga lods, ay na okay na siya. So dito lang. Tapos lagyan ko pa ito ng varnish kasi exposed na ito. May mga varnish kasi yan. Pagkatapos yung mapalitan ng 148 na diode mga lods at ayaw pa rin gumana, meron naman itong nabibili sa Shopee. May dalawang version, ito yung SOP type. At ang isa naman ay ito yung DIP type. Kasi kapag sure kayong good lang itong MOSFET na to, ito lang naman mga pyesa dito. Ito, gawin natin itong 1, 2, 3, 4, yung diode, tapos 5, then 6. So ito lang sila. So kapag good lang ito, check nyo yung diode, tapos itong 2 watts na resistor, 510K ang value niyan. Kapag good yan mga lods, dito na kayo mag-focus. Wala nang ibang problema dyan kapag walang 24 volts dito. So dito lang. Ito lang dalawa. Minsan itong resistor mag-change value. Pero kapag good lang yung mga nandyan, ito, walang iba. Check muna natin kung may spark. Saka natin taasan ng current.